Ilang araw ang lumipas, inumpisa na nila ang mga plano nila. Gamit lang ang nail cutter sa pagbakbak ng dingding. Kaso nahirapan si Morris kung paano hawakan ang nail cutter dahil masyadong maliit ang handle nito. Kaya isang araw, habang kumakain si Morris, naisipan niya kung pagdikitin niya ang handle ng kutsara at ang matulis na parte ng nail cutter. Mas mapapadali siguro ang pagbakbak niya sa dingding. Kaso ang naging problema, bilang ng mga gwardya ang mga kutsara sa lamesa. Kaya ang ginawa ni Morris, dinumihan niya ang kutsara niya at tinawag niyang gwardya na kung pwede mapalitan ito. Pumayag naman ng gwardya at pumunta sila sa kusina. Sinamahan siya ni John Anglin. May nagbabantay kasi ng isang gwardya sa kusina at kinausap ito ni John para hindi makita ang pagkuha ni Morris sa kutsara. Imbis sa isang kutsara lang ang kukunin niya, ang kinuha niya yung dalawa para tali pa rin ang kutsara sa lamesa nila at yung isa ay binulsa niya. Kinagabihan, ang ginawa ni Morris ay binaklas niya ang nail cutter at kinuha ang matulis sa parte. Yung kutsara naman ay binali niya ito at kinuha lang ang handle. Pinagpatong niya ang dalawa at nagsindi ng apoy. Pinainitan niya ito ng matagal. Sa paraan na ito, napagdikit niya ang dalawang bakal. Kaya ready na ulit siya magbakbak ng pader. Habang busy si Morris sa paggiba ng pader, si Alan naman ay naging lookout. Pag may makita siyang gwardiya na paparating, sisipol siya para ito maging senyales para kay Morris. Ang mga debris naman na nalalaglag mula sa pader ay niipon niya at ito ay linalagay niya sa jacket niya. Tuwing umaga, dahan-dahan niya hinuhulog ito sa lupa pag nasa labas sila ng selda. Ginawa nila ito sa loob ng ilang buwan. Nang mabutas niya na ng malaki ang pader, ay gumawa na siya ng cardboard at pinunturahan ito ng kakulay ng pader at ito nagsilbing takip sa butas. Nang matapos niya na pagbubutas sa air vent ng selda niya, hinarangan niya agad ito para hindi makita ng mga gwardya. Ibinigay niya na din ang paghukay niya kay Alan para siya naman na magbutas ng pader at si Morris naman na magsilbing lookout. Samantala, ang Anglin Brothers naman ay kasulukuyang ginagawa na nila ang party nila. Gumawa sila ng 50 raincoat at gumawa sila ng life vest at water raft. Ilang buwan nilang ginawa ito dahil mahirap kumuha ng mga materyales. Salitan din sila magkapatid sa pagbubutas hanggang sa matagumpay nilang nabutas ang mga air vent sa selda nila. Ilang araw ang lumipas, si Morris ay gumawa naman ng dami na ulo sa pamamagitan ng paper mache. Ang materyales na ginamit niya dito ay mga punit na pahina ng magazine na may halong sabon, toothpaste, konting abo na galing sa durog na concrete at binalutan ito ng toilet paper. Ilang araw niya ito pinatuyo. Nung matuyo na ito, nag-request sila sa supplies nila na kung pwede makahiram ng mga painting materials dahil magpipaint lang daw sila. Hindi naman nagduda ang mga gwardya dahil normal lang naman sa mga preso ang humiram ng mga painting materials bilang libangan nila sa loob ng kulungan. Nung dumating na ang mga painting supplies, dali-daling pininturahan ni Morris ang dami na ulo. Si Alan naman ay kunwari nagpipaint sa papel ng mga puno. Nang matapos na magpintura ni Morris, inilagay niya na sa ilalim ng kama niya ang dami na ulo para matuyo na ilang araw. Ilang araw ang lumipas, si John Anglin ay inaabutan si Morris ng mga ginupit na buhok mula sa barbershop. Pagsapit ng gabi, doon naman dinidikit ni Morris ang mga buhok sa dami na ulo. Habang hawak niyang salamin, kinokopya niya itsura ng buhok niya para magbukang ulo niya ang dami. Nang matapos niya na ito, natuwa naman siya sa naging resulta dahil mukhang hawitan ng ulo niya ang dami. May 26, 1962, alas 9 ng gabi. Habang natutulog ng ibang preso at wala na naglorondang gwardya, inilagay niya na sa higaan ang dami na ulo at linagyan ito ng kumot. Tapos pinatay niya ng ilaw at dito na siya pumasok sa butas. Tapos sinakpan niya ang butas ng cardboard. Kaya yung mga nag-inspect na guard, akala nila mahimbing lang na natutulog si Morris at wala din sila nakikitang butas dahil sa cardboard nakakulay ng dingding. Pagpasok ni Morris sa butas, naglakad-lakad siya dito. Naghahanap siya kung saan pwede makalusot sa lugar na ito. Dito niya nakita na may butas sa bandang taas kaso may mga grills na nakaharang. Hindi niya ito maabot kahit todo na siya sa pagtalon dahil masyado din itong mataas. Sa isip niya, hindi niya ito maabot ng siya lang mag-isa. Kaya naisip niya na kailangan niya ng tulong sa mga kasama niya. Naisip niya din na kailangan niya ng barena para matanggal ang screw ng mga grills. Kaya bumalik na lang siya sa higaan niya at ipinagpabukas niya na lang ito. Kinabukasan, habang kumakain sila ng almusal, kinausap niya si John Anglin na kung pwede na siyang samahan mamayang gabi sa utility corridor. Pumayag naman si John dahil nabutasan niya na rin naman ang dingding niya. Kaso may isa pa siyang problema. Kailangan niya ng improvised na barena. Naalala niya may maliit na bakal na electric fan sa music room at yun ang gagamitin niya. Kaya dali-dali pumunta sila ni John sa music room para kunin ito. Nang makita niya na yung electric fan, dali-dali niya itong linagay sa bag ng accordion niya.
Tapos inutusan niya si Jan na kumuha ng drill bit at extension. Kaya ready na ulit sila mamayang gabi. Pagpatak ng alas 10 ng gabi, habang natutulog ng ibang preso at wala ng gwardya na rumoronda, linagay niya ulit sa higaan niya ang dami na ulo at binulutan ito ng kumot para kunwari siya lang na natutulog. Tapos pinatay niya na ulit ang ilaw at tinakpan ng butas ng cardboard. Dahan-dahan na siyang pumasok sa utility corridor. Sakto naghihintay na din pala sa kanya si John Anglin. Inassemble na nila ang drill bit at kinabit ito sa electric fan motor. Sakto, may mga electric cable wire din doon at ikinabit ni Morris ang wire ng electric fan. Si John Anglin naman kumuha na isang metal pipe at dahan-dahan silang dumiretso sa may butas na may grills. Tinuntungan ni Morris ang likod ni John kaya naabot niya na ang grills. Habang nakabitin siya sa grills, pinalupot niya ang kanyang kanang kamay sa grill tapos pinabot niya kay John ang metal pipe. Gamit ang metal pipe, buong lakas niya ibinuka ang isang grill para matanggal ito. Nang matanggal niya na ito, nahulog ito sa sahig kaya naglikha ito ng ingay. Saktong-sakto, may gwardya na dumadaan kaya huminto muna sila Morris. Yung gwardya naman, narinig niya ang kalansing ng bakal kaya tumingin siya sa bawat selda. Wala naman siya nakitang kakaiba kaya akala niya baka may nahulog lang na gamit ng preso. Kaya binaliwala niya na lang ito at umalis na. Naimasmasan sila Morris at tuloy ulit sila sa ginagawa nila. Nang matanggalin ni Morris ang grill at sa tingin niya, kasya ng katawan niya, pumasok na siya dito. Dito niya pinabot kay John ang improvised na drill. Dali-daling dinrill ni Morris ang mga grill at natanggal niya ang mga ito. Dinrill niya din ang bakal na nakaharang papunta sa labas ng bubong. Matyaga niya itong ginawa hanggang sa matanggal niya na ang mga harang. Kaya nang matapos na sila, bumalik na ulit sila sa kanya-kanyang selda para matulog na. Kinabukasan, at ito ay araw ng linggo, habang may film viewing sila, tinanong ni Morris kung handa na ba ang water raft at mga life vest ng Anglin Brothers. Sumagot naman ng Anglin Brothers na ready na ang mga ito. Tuwang-tuwa naman si Morris sa takbo ng mga pangyayari. Sinabihan niya mga ito, maghanda na kayo dahil aalis na tayo ng Lunes ng gabi. June 11, 1962, Lunes ng gabi. Dumating ng gabi ng pagtakas. Natutulog ng ibang preso, nakapatay ng ilaw sa hallway at maya-maya pa magroronda ulit ng mga gwardya. Si Morris ay nilagay niya ulit ang dami na ulo sa kama niya at tinakpan ulit ito ng kumot. Pumasok na siya sa loob at tinakpan na ang butas ng cardboard. Nakita niya na naghihintay na Anglin Brothers. Dala na nila ang water raft at life vest pero wala pang mga hangin nito. Si Alan naman ay kabado pa rin kung tatakas ba o hindi kaya iniwan na siya nila Morris. Nagtulungan sila umakyat sa taas. Nang makarating na sila sa taas, tinulak ni John ang ventilator shaft palabas. Kaso bumagsak ito palabas kaya naglikha ito ng ingay dahil gawa ito sa bakal. Narinig ito ng gwardya sa tower kaya binuksan niya ang spotlight at hinanap ang pinanggalingan ng ilaw. Kaso wala naman siya nakita kaya pinatay niya ulit ang spotlight. Dahan-dahan nang lumabas ang tatlo. Gumapang sila pakanan hanggang makarating sa gilid ng building. Dahil alam na alam nila na ito ang blind spot ng mga gwardya. Nang makarating na sila sa gilid, dahan-dahan silang bumaba mula sa isang bakal na pipe. Nang makababa na sila, tumakbo sila papunta sa pader na puro barbed wire. Wala ding mga gwardya dito. Inakyat nila ito at kahit nasusugatan na sila sa barbed wire, tiniis nila ito. Nang malagpasan na nila ang barbed wire, nakayuko silang tumakbo papunta sa pangpang. Dito na nila hinipan ng mabilis ang water raft at life vest. Kahit masakit sa panga, ayos lang, basta lumubo agad ang mga ito. Nang mapuno na nila ng hangin ng mga ito, sumampa na sila sa water raft at nagpaanod na sila sa alon at lumangoy na sila palayo sa Alcatraz. Samantala, si Alan naman ay naiwan sa kanyang selda na umiiyak. Siya ang magkukwento sa lahat ng nangyari, kaya nalaman ng buong mundo kung paano plinano nila Morris ang pagtakas. Kinabukasan, gising na ang mga preso. Ang mga gwardya naman ay nagro-ronda na. Nagtataka sila bakit nakahiga pa rin sila Morris at ang Anglin Brothers. Pinasok ng guard ang selda ni Morris at tinapik ito sa ulo. Kaso gumulong ang dami, kaya laking gulat ng gwardya sa nakita niya. Dito niya inalerto ang buong Alcatraz prison. Nagkaroon na ng search operation sa buong isla. Mabilis itong nabalita sa TV at radyo. Dumating na din ang mga helicopter at mga speedboat para hanapin sila. 10 araw nila ginawa ang paghahanap sa tatlong nakatakas. Kaso, hindi nila nakita kahit isa sa kanila. Pilit nila sinasabi na nalunod daw ang mga ito, pero wala namang katawan na natagpuan. Ayaw lang kasi nila mapahiya na ang tinuturing nilang mahigpit na kulungan ay natakasan. Lumipas ang 1 taon,
Pinasara na rin ng US government ang Alcatraz dahil na rin sa magastos ang pag-ooperate dito. Sa kaso naman ng tatlong tumakas, klinos ng FBI ang file nila Morris at Anglin Brothers dahil ang konklusyon nila ay nalunod ang mga ito. Lumipas ang ilang dekada, madami ang nakapag-report na may mga nakakita sa mga ito, katulad na lang sa Anglin Brothers. Sabi ng kapatid nilang babae, taon-taon daw ay nakakatanggap ang nanay nila ng mga bulaklak tuwing Mother's Day. Hanggang sumamatay ang nanay nila, walang palya ang pagpapadala ng bulaklak. Nung libing na ng nanay nila, may dalawang babae na matangkad ang pumunta sa libing. Wala naman daw nakakakilala sa dalawang babaeng ito at ang makeup daw nila ay masyadong makapal. Para bang mga lalaki na nagpanggap lang ng mga babae. Umiiyak pa daw ang mga ito. Nung mailibing na ang nanay nila, ay umalis na rin ang dalawang babae na ito. Noong 1989 naman daw, nung namatay naman daw ang tatay nila, may pumunta na dalawang lalaki na balbas sarado. Tumayo daw ito sa kabaong ng tatay nila at umiiyak daw ang dalawang ito. Lumipas ang ilang minuto, umalis na din ang dalawang lalaking ito. Noong 2018 naman, ay may sumulat sa FBI na siya daw ay si John Anglin. Inamin niya sa sulat niya na hindi sila namatay o nalunod nung tumakas sila sa Alcatraz. Sila ay matagumpay na nakatakas. Si Frank Morris daw ay nag-iba ng pangalan at namatay ito noong 2008 at inilibing sa Alexandria. Ang kapatid naman daw niya na si Clarence ay namatay noong 2011. Siya na lang daw ang buhay sa tatlo, kaya siya sumulat dahil may cancer daw siya at humingi siya ng tulong. Kung sisiguraduhin daw ng mga pulis na tutulungan siya sa pagpapagamot kapalit na magpapakulong siya ng 1 taon, ay lalantad daw siya sa publiko. Kaso hindi nangako ang mga pulis, kaya hindi na ulit sumulat si John Anglin. Pero sa aking opinyon, matagumpay na nakatakas ang tatlong ito dahil madami nang sumubok na lumangoy mula sa Alcatraz hanggang sa pangpang ng San Francisco Bay at matagumpay nila ito nagawa. Sa opinyon ko lang naman, kaya sinabi nila na nalunod daw ang mga ito dahil ayaw lang nila mapahiya. Kayo, ano sa tingin nyo? Matagumpay ba ang pagtakas nila o hindi? Comment nyo lang sa baba.